Tingnan nyo, dito sa Bulacan, about 1.7 billion. Pero halos lahat ng towns, lubog. Dito sa Kalumpit, lahat ng barangay, lubog. Dun sa Hagonoy, lahat ng barangay, lubog. Mr. Chairman, ito pong video na ito ay hindi ngayong taon, hindi nung isang taon, kung hindi almost more than 2 years ago, Mr. Chairman, August 1, 2023. Kasama po dun sa video na yon yung aming gobernador, Governor Daniel Fernando, Mayor Lem, na Kalumpit, Bulacan. And just recently, the President went there. Kasama pa rin si Governor at si Mayor at nakita pa rin, Mr. Chairman, na wala hong nangyayari and it's getting worse. Another video that I'd like to share, Mr. Chairman, can we play the next video? Very short lang, Mr. Chair. Pero wala ko silang... Si Senate Majority Leader Joel Villanueva gigil na gigil dahil drawing lang umano ang napala sa apela nilang proyekto kontra baha. Gayong may 183 billion pesos na pondo ang DPWH ngayong taon. Nagpondo po ako ng feasibility study. It took them 2 years bago magawa yung feasibility study. After na magawa yung feasibility study, ginawa ba? Hindi po. Ngayon ba ginagawa? Hindi din. Pero bukod sa flood control budget, meron ding flood mitigation at foreign assisted project funds ang DPWH na pag pinagsama-sama, papalo sa 280.6 billion pesos ngayong taon at 265 billion pesos sa 2024. Mr. Chairman, August 9 po yan, 2023. 2025 na po ngayon, Mr. Chairman. At nakakalungkot po, Mr. Chairman, dahil sabi nga po ni Senator JV, 3 taon na po na para ho akong sirang plaka, paulit-ulit ho dito. And that's why I thank you, Mr. Chairman, for calling this hearing because I know that a lot of people, especially our people from the great province of Bulacan, are expecting results. Na pondo dito na inilaan nyo po sa ilang taon na patuloy nyong pinupondohan at tumataas pa. At pangatlong tanong ko po, can you submit your prioritization in implementing flood control projects? That was August of 2023. More than 2 years ago na po yan. At pinaalalahanan natin kayo, dapat ilagay ang flood control sa lugar na may madalas binabaha at maproteksyonan na tao. Ang tanong natin, bakit doon nilagay sa walang tao, may flood control pero walang pinoproteksyon ng tao, walang kinokontrol na baha? Napapansin ko po sa taas na nilalagay po itong mga flood control sa walang tao at walang pinipigil na baha. Sana po inilaan na lang po ito sa mga importante pa nating mga proyekto. At ngayon rin po, sinusuportahan natin ito, lalong-lalo na po sa mga issues ngayon. I also co-authored Senate Bill number 783. Ang panukalang batas na ito ay ipagbawal na pumasok sa anumang kontrata ng gobyerno mula sa national level hanggang sa LGU level ang mga kamag-anak ng government officials hanggang sa 4th civil degree of consanguinity and affinity. To the DPWH, ay dapat po ayusin nyo po ang inyong master plan. Matagal na po yan na hinihingi natin, pero after ilang taon, nandiyan pa rin po itong mga flood control. Ang bagyo po, hindi natin kayang pigilan. Pero ang labis na pagbaha, pagkawala ng kabuhayan at buhay, kaya po nating magawa ng paraan. Ang korupsyon, kaya nating pigilan. The flood problem demands the unwavering attention of the government. Let us make corrupt officials accountable. I call upon everyone here as today to carefully deliberate, draw upon expert insights, and work together for a solution to resolve this matter. Maraming salamat po, Mr. Chair. Mamaya na po magtatanong. Thank you, Senator Bong. Before I call on Senator Bam, let me just make a clarification. The amount of 545 billion mentioned by the President, budget for flood control, are the ones which he believed awarded to the 15 contractors which he identified last August 11. The actual budget for flood control projects between July 2022
up to May 2025 per the report submitted by the Legislative Budget Research and Monitoring Office of the Senate is 849 billion pesos. That having been clarified, I now call Senator Bam for his opening statement. Maraming salamat, Mr. Chairman. Magandang umaga sa ating lahat. Unang-una, Mr. Chairman, we support the investigation of flood control dito po sa ating bansa. Sabi ko nga nung isang araw, hindi tayo flood control, flood out of control na po yung nangyayari. 1.4 trillion, nabanggit ni Senator Gatchalian, no? In the last 15 years, paiba-iba pa po yung numero, no? Maganda rin po siguro malaman natin dito sa ating komite kung magkano nga ba talaga yung ginagastos. Ngayon po, pataas ng pataas, 800 billion na po ang nabanggit ni Chairperson Marcoleta. Maganda pong malaman natin yan. On the first day of session, nag-file rin po tayo ng resolution number 28 to investigate flood control, but this was referred to the Committee on Public Works. So I welcome this investigation. Nung panahon po ng kasagsagan ng habagat, pumunta rin po tayo sa Macabebe, sa Pampanga, at doon po tayo nakiisa sa mga kababayan po natin doon, hanggang Tuhod, hanggang Bewang, hanggang Dibdib, no? Papunta pong Masantol, mula pong Macabebe, pataas ng pataas po yung tubig. Doon po sa kanila, ang sinasabi nila, kami po dito kailangan ng malaking pondo talaga, no? In fact, may JICA project, may Korean project po doon, at malaking proyekto po yun. At yung isang tanong ng mga opisyal po doon, sa mga lugar na talagang flood prone, parang kulang po yung naibibigay. Pero sa mga lugar naman na parang wala namang baha, bakit merong mga flood control? Yun siguro yung isang magandang malaman po natin. Yung isa pa, yung flood control, ano po ba talagang ibig sabihin ito? Ito ba'y dredging? Ito ba'y pagbuo ng bagong infrastruktura? Ano ba talagang ibig sabihin ng flood control para malaman rin po ng taong bayan kung bakit ganyang kalaking pera ang ginagastos ng bansa po natin, kahit yung resulta naman ay parang tuloy-tuloy pa rin yung pagbaha. Nais ko lang pong dagdagan yung binanggit ni Senator Gatchalian pagdating po sa classroom. No? Marami po sa amin sumuporta dun sa hearing on classrooms. Yung kakulungan po sa classroom ay di hamak maliit pa sa flood control budget ng taong ito. Yung sinasabing 50 years to do, 50 years to accomplish, or 5 years to accomplish, sa totoo lang po, mas maliit pa yun kesa sa buong flood control budget ng isang taon. No, Mr. Chairman, yung 350 billion or 500 billion na binibigay sa flood control, mas malaki pa po yun sa kailangan natin sa lahat ng classroom na kakulungan sa ating bansa. Kaya kung dito po sa ating hearing at pagkatapos po nito sa budget ay mabawasan ang mga ghost project o mabawasan yung mga flood control na hindi naman kailangan, ako po sumasang-ayon sa Chairman of Finance na ilagay na lang ito doon po sa ating classrooms na alam nating may makikinabang kaagad. Ito pong habagat, 4,000 ang classroom, ayon po sa DepEd, ang naapektuhan. 732 ang nawasak, 726 yung major damage, 2,600 yung minor damage. Sa lahat po ng mga classroom na yan, ang pinaka-apektado po ang ating mga kabataan. At siguro po bilang panghuling statement, gusto ko lang pong ulitin, ang lalaki ng mga perang ito. Bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, ang lalawak, ang lalaki, pero sa kadulo-dulo ng lahat po, pag nababaha, ang pinaka-vulnerable po sa atin, ang pinaka-naapektuhan. Mga magsasaka, mga trabahador, mga workers po natin, mga estudyante, mga kabataan, mga kababayan po natin na kailangang gumising araw-araw, magtrabaho at lusong pa rin sa baha. No? Yan po yung pinaka-apektado dito po sa problema ng baha. Kaya suportado po natin ang komite at ang investigasyon pong ito para malaman natin saan ba talaga napupunta ang bilyones na nakalagay sa flood control budget. Maraming salamat, Mr. Chairman. Just to put on record, 2023, ang daily budget, and this is just DPWH alone, at binanggit po ito kanina ni Senator Bato de la Rosa. In 2023, just DPWH alone, 1.079 billion a day budget. A day budget. 2024, DPWH alone, 1.342 billion pesos a day budget. 2025, this year, Mr. Chairman, 1.377 billion pesos a day budget. A day budget, DPWH alone. In the NEP for this coming 2026, in the NEP, 1.08 billion pesos a day again,
in the DPWH alone, Mr. Chairman. Can we play this video, please? Management, National Government and Budget. Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso para sa DPWH alone. Dito po sa flood management, nasa 1.35 billion kada araw. Meron po ang DENR, meron din po ang MMDA, meron din po ang PAG-ASA, meron din po ang Climate Change Commission. Aabutin po ito ng 1.44 billion kada araw. Hindi na po band-aid solution ang ating kailangan. Hindi po natutuwa yung mga kababayan natin na dinadala natin sila sa evacuation center. Kahit may dala po tayong relief goods, hindi na po sila natutuwa. Di naman po nila gustong pumipila lagi para makakuha ng relief goods, Mr. President. Wala na pong gusto na pumipila para makatanggap ng relief goods. Ang gusto nila, solusyon. Hanggat wala po tayong klarong solusyon o master plan, mananatili po itong anli baha. Pero hindi po only ang resilience ng ating mga kababayan. Hindi po only ang ating pondo. Hindi po only ang buhay ng ating mga kababayan. Mr. Chairman, July 29, 2024, ang privilege speech na yan. Mr. Chairman, I can go on and on. I have few more videos to show pero hindi ko na po i-show lahat, Mr. Chairman. Alam po ni Secretary Bonoan yung 3 beses na mga pagdinig dito. Tinalakay namin yung assessment, tinalakay namin yung paggawa ng feasibility study. Ang sakit lang, Mr. Chairman, is that for the past 4 years, 1 billion a day DPWH budget lang for flood control. And hindi ko alam, Mr. Chairman, kung paano natin kayang harapin yung taong bayan na gigising sa umaga, lulusong sa baha, magtitimpla ng kape. Aalis ng bahay nila, lulusong sa baha para magtrabaho. Babalik sa bahay nila, lulusong ulit sa baha para magtrabaho. At wala pa hong bagyo yun. At ginagastusan ng 1 billion a day for the past 4 years. Tama po ang Pangulo. Dapat i-review ang mga flood control program ng ating pamahalaan, panagutin ang mga may sala sa baha. Mr. Chairman, dear colleagues, ako na ho yung makikiusap personal muli sa 3 taon na ito na may mangyari na po sa ating mga ginagawa dito dahil uulitin ko, hindi ho anli ang pasensya ng ating mga kababayan. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Joel. The next is Senator Jingo Estrada, Senate President pro tempore. Thank you, Mr. Chair. I will just waive my opening statement, but I would like just to ask one question. Are the contractors that were invited by this committee present? Are all of them present here? I think 11 responded, but only 7, according to the Director General, managed to send representatives. Why? What happened? Marami yan sa kanila, Senator Jinggoy, nagkasakit lahat. Iba siguro ni nervyos. Sana So, Mr. Chair, with that, I move that we subpoena them for next hearing. Ano ng motion okay. Senator Bato na... So I will just waive my opening statement so we can proceed with the questioning of these officials concerned. Mr. Thank you, Chairman, just a quick intervention to the subpoena. May I recommend to our the Senate President pro tempore to subpoena the owners of the corporations, not merely representatives. Kasi na subukan na natin dito yan, pag representatives, wala hong isasagot ho yan. So doon po sa General Information Sheet, the Articles of Incorporation, nakasulat ho doon sino may-ari, papuntahin ho yung may-ari at saka presidenta ng kumpanya. I so move. Yes, I agree with the suggestion of Senator Gatchalian. I second the motion. As practicable, let us invite the owners, the head, the most responsible officer of the corporations involved. Pero kung halimbawa talaga namang may legal excuses,
ang ipadadala nila somebody who can bind the corporation. Yung makakasagot din sa atin, to be practical. So, I will now call Senator Mark Villar for his opening statement. Thank you, Mr. Chairman. Very short lang. I just like to express my support to the committee dahil napaka-importante po ang layunin ng ating hearing ngayon dahil kailangan natin malaman kung ano nangyari, kung anong dapat gawin para ma-maximize yung budget sa flood control. Ang Pilipinas po ay napaka-prone sa baha. In fact, just this month, nung nakaraang buwan, nagkaroon tayo ng bagyo at halos 3 milyong pamilya ang apektado. So, base po sa karanasan ko bilang Secretary ng Public Works, napaka-importante po ang master planning sa flood control. Kasi pwede mong ayusin isang section at bibilis yung daloy ng tubig, pero pagdating sa ibang section na walang flood control, maiipon yung tubig, mas lalala yung baha sa ibang areas. So, napaka-importante po na magkaroon tayo at suportahan natin ang mga master plan flood control projects. And there are master plan. I am aware, may mga master plan talaga sa DPWH. Some of them are foreign-funded master plan. Some of them are each floodwater basin na may master plan. So, importante po, para sa akin, yung pondo ng taong bayan ay dapat nakatutok sa mga master plan projects ng DPWH. And of course, on the issue of yung mga substandard, of course, we have to push for more accountability sa mga projects. Dapat dagdagan pa yung mga measures natin para hindi na maulit yung mga substandard projects na nung nagkaroon ng inspection si President Marcos na may nakita siya mga substandard, ay yun ang kailangan natin solusyonan sa lalong madaling panahon dahil that's very unacceptable that we have substandard projects. So again, maraming salamat po, Mr. Chairman, and of course I'd like to thank all those who are joining us today for this committee. Thank you, Senator Mark. I now call Senator Gatchalian. Maraming salamat, Mr. Chairman. Kami rin po sa Valenzuela, hindi rin po kami ligtas sa pagbabaha. Noong 2024, kami rin po ay nagkaroon ng halos 2,000 na mga evacuees dahil binaha kami sa Bagyong Karina. This year, another 2,000 rin po dahil binabaha kami ulit. At sa pag-ikot ho namin sa iba't ibang parte ho ng ating bansa, katulad po sa Bulacan, sa lalawigan po ng ating majority leader, sa Kalumpit at sa Hagonoy, ganun rin po ang nararanasan ho nila. Hindi lang isang beses, hindi lang dalawang beses, napakatagal ho, dekada na yung nararanasan ho nila sa baha. At kaya ho ang aking pakiusap kay Secretary Bonoan, dahil nandito ho siya, this 2026, hindi na ho pwedeng business as usual. Hindi na ho natin pwedeng ulit-ulitin yung ginagawa ho natin sa loob po na napakaraming taon na. Nakita ko ho, this 2026 budget, meron na naman 274 billion pesos for flood control. Hindi ho kami magdadalawang isip, i-zero ho to at ilagay na lang ho sa mga eskwelahan kung ang itong flood control ay magiging ampaw lang na flood control at hindi ho magiging epektibo. Dahil kung gagastos ho tayo ng 274 billion sa ampaw at hindi epektibong proyekto, ilagay na lang ho natin sa paaralan dahil yan po yung aming pinaglalaban ni Senator Bam Aquino para po makumpleto na ho natin mga pagkukulang ho natin sa ating paaralan. Sa loob po ng 5 taon, from 2022 to 2025, gumastos na po ang gobyerno ng 1.4 trillion pesos in terms of flood control projects. 1.4 trillion pesos, 1/6 of our budget pumunta ho sa flood control projects. Pero wala hong nakikitang resulta at hindi nararamdaman po ng ating taong bayan. Kaya ang aking pakiusap po kay Secretary Bonoan, tama na ho yung paulit-ulit na problema. Dahil nasasayang po yung ating pera. At ang tao mawawalan ng tiwala at kumpiyansa sa pagbabayad ng buwis. Kung makikita ho lang nila na yung binabayad nilang buwis, pupunta lang po sa mga ampaw at hindi epektibong project. So mamaya, Mr. Chairman, meron po akong mga nakitang mga problema sa pag-award nitong mga proyekto at ipapakita ko na lang ho mamaya, Mr. Chairman, sa ating pagdinig. Maraming salamat po.
Thank you, Senator Win. Let me acknowledge the arrival of the gorgeous Senator Amy Marcos. As usual, late ka na naman. I now call on Senator Bongo for his opening statement. Sir. Salamat, Mr. Chair. I fully support the objectives of this hearing. I want to commend our chairperson, Senator Rodante Marcoleta, for prioritizing this important issue before us. I agree with as Vice Chairperson of the Senate Committee on Finance and Vice Chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee. I agree with Senator Gatchalian. Babantayan po namin itong budget for 2026. At bilang chairman ng Committee on Health, di na po bago sa ating bansa ang paghagupit ng mga bagyo at hindi na rin po bago sa atin ang pagbaha. Pero Mr. Chair, I share the observations that despite billions of pesos for funding for flood control projects, flooding becomes worse. Mas lalo pang tumataas at yung mga lugar na dating hindi naman kadalasang binabaha ngayon ay binabaha na rin. Taon-taon, pataas ng pataas ang budget para sa flood control pero pataas ng pataas rin po ang pagbabaha. At yung baha dyan sa PGH, pakita lang yung picture, hindi po na-address. Sana bigyan po ito ng priority ninyo. Mas malapit naman po ito sa atin at mas nakikita nyo, yung pondo po sa health is less than triple ang budget ng DPWH kumpara sa health. At tuwing nagbabaha po ay hindi lamang nakaka-apekto sa mga pagmamayari at kabuhayan ng ating mga kababayan, nilalagay nyo rin po sa alanganin ang buhay ng mga kababayan natin na biktima ng bagyo. I am also particularly concerned the reports of increasing number of leptospirosis cases overwhelming our hospitals. Sa kaikot ko sa mga hospital, sila ang binabaha. Pero yung budget ng health sa ngayon, halos triple ang budget ng DPWH kumpara sa health. 880 billion ang DPWH, 313 billion lamang po ang para sa health. Sana ilaan na lang po ang pondo na mapapakinabangan po ng taong bayan para sa health sa pagtatayo at pag-upgrade po ng mga hospitals, medical assistance at PhilHealth benefits. Mas baha nga sa mga hospital ngayon, hindi naman na-address until now. At I agree with our majority floor leader noong August 9, 2023 pa lamang ay nanawagan na tayo sa DPWH. Pakita ko lang po sa screen yung video nung hearing, no? Ito. Then, ang hiningi lang po natin ay accomplishment report nyo dito sa mga taong ito. And can you submit to the committee a copy of your master plan for your flood control programs? At gusto nating malaman. Mukhang ihahabla na naman sa Korte Suprema ang kanilang eleksyon. Ganun pa man, andito ako, pinagpilitan na makahabol. Unang-una, tulad ni ex-Secretary Mark Villar, pinagpipilitan ko, alam na ni Secretary Bonoan ito, itong master plan, hindi naman tayo nag-uumpisa sa wala. Kasama po kayo noong 1978 doon sa Metro Manila Flood Control. Alam natin, noong panahon ni GMA, meron na naman, kasama na naman sina Architect Palafox doon sa flood control, tungkol naman sa Ondoy. Kaya't alam natin na tumataginting pa rin yung Parañaque Spillway at yung mahiwagang dredging ng Laguna de Bay na kahit kailan sa 1.4 trillion na ginagastos natin ay hindi napopondohan. Ang laki ng aking inggit sa iba't ibang bansa na kalapit natin sa climate change efforts nila na pangkalahatan ng Singapore na meron ng barrage, meron pa silang Long Island Plan at meron naman ang Malaysia, ililipat ng buo ang kanilang capital na forever flooding sa Putrajaya, bagong lungsod. Ang Indonesia talaga naman sikat dahil sa kanilang green infrastructure, ang kanilang community
building against climate change, ang kanilang river rechanneling and maintenance. Saan naman yung ating new technology, saan atin ang long-term plan? Kung sasabihin may National Flood Control Plan, parati naman na uuwi sa unprogrammed. Huwag naman tuloy ang gawin yan. Nakikita naman natin at siguro kailangan pansinin, ikalawa, ang National Flood Control Budget nag-umpisa sa 2025 sa 368 billion, nakita naman natin sa 2026, 275 billion na lamang. So, ibig sabihin, ang laki ng agwat kapag hindi pa dinagdagan yung congressional insertions. Ibalik sana natin sa talagang kinakailangan natin at tunay na bigyan diin yung mga master plan. Put your money where your mouth is, ika nga. Ikatlo, ibig ko lang dagdagan yung sinabi rin ni Senator Win tungkol sa 15 na pinangalanan ng ating Pangulo ng mga kontratista sa flood control. Alam naman natin, dun sa 15 yon, siyam pangalan lamang. Iba ang business plan po nila, hindi naman sila nagpapatayo ng anuman, hindi sila nagpa-flood control. Ang tunay, siguro ang karamihan doon sa 15, nagpapaupa lamang ng lisensya. Alam naman natin yan. Hindi naman sila totoo o tapat na kontraktor, kundi talagang merong mga AAA, quadruple A na mga lisensya, tapos for a fee, pwede mong hiramin. Ika nga. Siguro panahon na sabi nga namin ni Chairman to pierce the corporate veil of such corporations as Legacy, the various saints that are included who are hardly saintly in their behavior, and finally come to the reality that these contractors are not building anything, least of all flood control. Maraming salamat po. Thank you, Senator Amy. And for your statement also, sir. Okay ka na? I just would like to quote the very famous impression made by our majority leader, Senator Joel Villanueva, that according to him, na kung itong ating flood control funds, pondo na dedicated to flood control, divided by the number of days in 1 year, which is 365 days, it will amount to 1 billion pesos per day government expenditure dedicated to flood control projects only. So, sa ordinaryong tao, pag ito'y kanilang narinig, talagang lalong-lalo na, including me, at lalong-lalo na yung mga taong kasalukuyang nabibiktima sa mga baha. Iniisip nila na sana yung 1 billion a day na yan, binigay na lang yan sa amin at kami na ang gumagawa ng flood control dito sa aming lugar para ma-mitigate yung sitwasyon na ito. But anyway, we are not entirely blaming everything to the projects. Meron tayong, we have a plethora of reasons bakit nangyayari ito. Meron tayong climate change, meron tayong sinasabing yung reclamation and other reasons. Pero yun nga, sa ordinaryong tao, kailangan maklaro natin ito. Kaya ako, personally, for myself, and I hope the chairman and the rest of the members of this committee would share with me in my quest na sana, during this hearing, ma-establish talaga natin ito for the benefit of our people na nanonood ngayon. Number one, these are not ghost projects. Number two, sana itong mga project na ito ay hindi ito yung quasi-physical and quasi-spiritual. Meaning yung project na sinimulan lang pakilang tao, then afterwards, pinabayaan, wala nang nangyari. At kung number three, kung ito ay
talagang ang estado nito mga proyekto na ito ay fully implemented, physically implemented, did it serve its purpose? Bakit patuloy pa rin yung baha? So, yun po mga Mr. Chairman, ang gusto nating malaman today, and I hope I hope that all our resource persons would cooperate 100% in this Senate investigation, because itong mga aming committee ng Blue Ribbon Committee, we are not witch hunters here. We are not ghostbusters. We are truth seekers. So in our quest for the truth, sana you play a very vital role para makamit natin ang katotohanan dito para sa ating inang bayan. Maraming salamat, Mr. Chairman. Thank you. Thank you for your 2.5 minutes, Senator Bato. This is nothing less than a grand robbery of our nation. Sa salitang kalye, pagnanakaw to the max. DPWH officials, contractors, and their cohorts in public office need not explain anymore, because we already have an answer why year after year flood waters still drown our communities while their bank accounts are flooded with taxpayers' money. Bago pa man may sakatuparan ang isang proyekto, hinihinga na po ng 20 hanggang 25% na komisyon ang mga kontratista, masaklap po ng ilang mga politiko. Yan po ang dahilan kung bakit substandard o palpak ang mga proyekto at karamihan ay ghost projects na. Ang sistemang ito dumadaan mula sa politiko, undersecretaries, regional director, district engineer hanggang sa project engineers. At sa bawat opisyal na dadaanan pa ng flood control project na ito ay nakakaltasan pa ito ng 2 hanggang 5%. Halimbawa, kung ang proyekto ay pinondohan ng 100 milyon, nasa 40 to 30 milyon na lang po ang halaga nito pag nagawa na dahil sa mga komisyon o kickback simula sa itaas hanggang sa ibaba. At kadalasan ay ghost project na lang ang flood control. Let me ask, sino-sino ang kumita habang libu-libong Pilipino ang nalulunod sa baha? Mr. Chair, we cannot hide behind technicalities anymore. Names must be named, heads must roll. The Filipino people are tired of endless excuses and lies while corruption continues to thrive. Ilan sa mga government projects ng DPWH ay sila mismo ang gumagawa o tumitira nito na kung tawagin nila ay in-house construction. At ang resulta ng in-house construction na ito ay ghost projects nga. Ilan kasi sa mga opisyal dyan ay mga kontratista o di kaya mga construction company. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming mga bilyonaryo at bilyonarya sa DPWH na nagmamayari ng eroplano, daan-daang milyong halaga ng mansyon sa mamahaling subdivision sa Metro Manila. May kasama pa pong kasino. At kapag natalo sa kasino o sa sabong, hindi niya nararamdaman kahit milyon ang talo. This committee, Mr. Chair, must not only expose the truth, but also ensure that those guilty are punished, whether they are past or present officials, contractors or protectors in higher office. Kung may nakinabang dito, hindi po ang bayan, kundi ang mga magnanakaw sa pamahalaan. And today, this Blue Ribbon Committee, Mr. Chair, shall make sure that this is the day of reckoning. Tamaan na po ang tamaan, kaibigan, kasamahan, kamag-anak o matataas na opisyal. Justice must be served. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Erwin. Maraming salamat, Mr. Chair. Ako po ay magbibigay ng senaryo kung paano po mahilentulad sa karneng baka sa palengke ang ilang bilyones na napupunta sa flood control. At kung paano po ito kinakatay, china-chop-chop at niluluto. Nagsisimula po yan sa isang proponent na kung saan ay kakatay po siya ng say 20 billion pesos mula sa NEP, BICAM, and Program Appropriation. Now, itong proponent na ito ay dadalhin niya ang 20 billion na nakatay niya doon sa mga nabanggit ko, NEP, BICAM, and Program sa Region 4B. Na kung saan ang regional director doon ay isang nagngangalan Mr. Gerald Pakanan, excuse me. Now, yung 10 billion, si proponent na ang gagawa ng project dahil meron naman siyang
kumpanya na nagkukontrata. So, ibig sabihin siya po isang contractor. So, hindi na po natin malaman kung magkano eksakto ang kanyang kikitain doon sa 10 billion. Pero, ang estimate po, abot ng 60%, kita niya, 40% na lang mapupunta sa project. Ano mangyayari po doon sa 10 billion na titira? Siyempre, kukunin po yun ni Mr. Pakanan. At yung 5 billion, si Mr. Pakanan na po ang gagawa ng project dahil meron din po siyang sariling kumpanya na nangungontrata. And of course, doon sa 5 billion niya, magbibigay siya ng 28% SOP sa proponent. Now, anong mangyari doon sa 5 billion na natitira na? Yun po ay bibigay ni Mr. Pakanan sa kanyang mga kaibigang kontraktor. And of course, again, si proponent kikita po ng 28%. Si Mr. Pakanan kikita ng 18%. Yung mga kontraktor, of course, kikita din yun, 30%. Alisin po natin dyan yung 7% para sa tax sa BIR of VAT. At meron pa pong 3.5% para sa tinatawag na EAO, Engineering and Administrative Overhead. Kasama po dyan bids, awards committee, at kung ano na pa. So 3.5%. I-add nyo po yan total, 86.5%. Magkano lang po napupunta sa project? 13.5%. Ganun po yung kalokohang nangyayari dyan sa Region 4B. Now, kunti na lang Mr. Chairman. 40% ang ibinabayad agad sa mga contractor at kay proponent kahit hindi pa po tapos ang project o kahit hindi pa gawa ang project at gagawa po sila ng mga fake accomplishment report, dinodoktor. Yan po yung example lamang kung paano po binabalasubas ang pera para sa flood control na dapat po ay imbestigahan ng committee ito sa susunod po ng mga hearing. By the way, isang Ryan Altea ang nagpakilala dito kay Mr. Gerald Pakanan doon sa isang proponent. So, ibig sabihin ito, si Mr. Altea ay well-connected na ngayon po ay na-promote pa. Ang daming kalokong ginagawa, na-promote at siya po ngayon ay isang director sa main office. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Tulfo. For the record, that's 3 minutes. Oh. Mr. Secretary, kanina sinabi ko this committee is willing to cooperate with your investigation. We're even willing to deputize a staff from this committee para lang makatulong doon sa paggawa ninyo ng investigasyon. Isang makatotohanan ng investigasyon. Kasi ang idea po namin, Mr. Secretary, we can even make a random testing. Halimbawa, kami na, pahiramin nyo lang kami ng backhoe. Our staff will pinpoint exactly what portion of that embankment, for example, or that slope protection structure. Konti lang naman eh. Babakbakin niya lang. Lilitaw at lilitaw talaga. Yung 6 meters na standard talaga. Para ko nang nakita. Minsan alternate. May 6 dito, tapos susunod 3. O kaya 2, and then 6, and so on. O lahat kaya, baka 3 meters lang. Madali po yun. May establish nating lahat. So we will pinpoint particular portion of that structure, random. Are you committed? That will be most welcome, Your Honor. Salamat po, pero wala po kami dito. pambayad ng backhoe. Kayo na po makipag-coordinate sa opisina nyo, pahiramin nyo lang kami. May staff po kami, at kung kailangan po, kahit ako po ay sasama sa mga ilang sites po natin, para lang mapatunayan natin talaga. Yes, Your Honor. Mr. Chair? Mr. Secretary, kanina po sinabi natin, one of the observations of the President, doon sa 15 contractor, nag-identify sila ng 5 na halos lahat ng region ay kanilang na-operate. Ibig sabihin, may project sila in almost all regions. So, may 18 regions po yata tayo, kung hindi ako nagkakamali, Mr. Secretary. So, palagay nyo na lang, lahat ng 5 ito, Legacy, Alpha and Omega, St. Timothy, EGB, Road Edge, palagay mo, they operated in 15 regions na lang. Kasi almost, sabi nung observation ng President.
Ang isa po kasing project, Mr. Secretary, kailangan may dedicated na equipment, may dedicated na technical personnel. I am correct? Yes, Your Honor. Palagay nyo, sa isang common na project, ilan ang dedicated na technical personnel per project? Well, you have to designate your project engineer, your equipment operator. Yung essential lang, yung essential. 5, what? Yeah. Mga 7 siguro, Your Honor. So, 7. Okay. Sa equipment, anong threshold natin? The basic equipment, what is required, Your Honor? Kung kailangan yung Tell us. backhoe. Mga ilan? 3? 5? For flood control projects, at kailangan mo ng backhoe, kailangan mo ng ano pa ba yung ano doon? Vibrohammer. Siguro 4 na mga malaking equipment. Yung Your Honor. pile driver mo, importante yun, di ba? Yeah, yun na, Siya yung vibrohammer. magbabaon ng mga... Yung sinabi ko, vibrohammer. Your okay, Honor. okay. Meron pang modern ngayon eh, di ba? Hydraulic yun eh. Yeah, no, vibrohammer. Ngayon, kaya ko po tinatanong, hindi po ninyo magagamit yung 7 personnel na yon sapagkat dedicated na sa unang... Sa Region 1, meron ka. Yes, Your Honor. Para maikalat mo ang sarili mo in 15 regions, so 7 ang kailangan technical personnel, 7 times 15. Ilan po yun, Mr. Secretary? 55, Your Honor. Ilan po? 55, Your Honor. So, kailangan meron siyang... Sorry, 85, Your Honor. Kailangan meron siyang 85 na technical personnel. Tama po? Para lang maikalat niya yung sarili niya. Tama, Your Honor. So, kinakailangan marami kang backhoe, marami kang pile driving. Ang nangyayari po kasi, hindi totoo eh. Nagre-renta lang sila ng lisensya, pinahihiram ang lisensya, babayaran lang ng royalty. Ganito po yung nangyayari. They are flagrantly violating the IRR of 9184 na dedicated equipment, dedicated technical personnel per project. Hindi mo mai-assign sa ibang project. Hindi po nangyayari ito. It's impossible. It's impossible. Nakukuha siya ng 85 technical personnel. Hindi totoo yun. Hindi totoo. Kaya po nangyayari, naikalat niya yung sarili niya. This is impossible. Kailangan po matutukan natin and we will get to the bottom of this, sabi natin kanina. At kung kinakailangang sisirin namin ito ng minority leader, Senator Tito Sen. Ay, nagdoble pala. Tito Sen. Gagawin po natin ito, Mr. Secretary. Kailan po kayo mag-uumpisa nung investigation para po yung aming deputized staff, siguro mga 3 po yung siguro, ay palilista namin ang pangalan sa inyo? Actually, Your Honor, we have started, but we would welcome actually the members from the committee who can join us actually in... Yes, Mr. Secretary, we promise you that we will give you the names Yes, Your deputized by this committee to assist you in your investigation. Thank you, Your Honor. And we promise also to go beyond the 15 contractors kasi base sa feedback po nakukuha namin, kailangan din po ninyong makita itong mga contractors awarded na no less than 1 billion. 1 billion above, meron din po. Katulad po ng 11-16 Construction, Northern Builders, Third Star Builders, Juros Development Corporation, R.A. Pahati Construction and Supply, Ulticon Builders, A.L. Salazar Construction, Inc., A.C. Soliben Construction, Santo Cristo Builders. Kailangan po niyong busisiin din ito. Nandito rin po ang maraming multo, Mr. Secretary. Yung pong nakakapagbigay ng mas malaking concern para lang maano natin ang baha dito. Meron po akong nakitang isang dokumento na spillway project. Ito po yung, dahil po yung Laguna, di ba, mas mataas yata ng 4 na metro kung ikukumpara sa level ng Manila Bay. Tama po ba yun? So maggagawa po tayo ng spillway para sa ganun po maibsan natin ang lumalaking baha dito sa parte ng Calabarzon. Yes, Your Honor.
Pero, ang ginawa po ninyo ay kumuha kayo ng funding sa JICA. 150 billion pesos. Alam naman po natin, pagka JICA, Japanese government, at ang gagawa po niyan, sila rin po. Wala namang makikinabang na local contractors. Pero hindi po nyo nakita na tayo kaya nating gawin at 30 billion pesos. Siguro po, sasabihin nyo, mas okay naman ang technology ng Japan. O, okay lang po yun. Mas superior, sasabihin nyo. Ngunit, babayaran po natin yung 150 billion. Hindi po grant ito loan Pero kung titingnan po nyo, 30 billion pesos lang as compared to 150 billion. Consider po din natin ito, Mr. Secretary. Yes, Your Honor. If somebody could do it actually at that price, that would be must welcome, Your Honor. Ang kwan po dito kasi the spillway project that we are contemplating to implement there is a very complicated project, Your Honor. We have to do an underground tunnel. We have 50 meters down. You have to may pumps that will rise, that will pump out. Alam po natin yun. Pag may pumunta sa inyong contractor, siyempre, ipakikita niya ang capability niya. Yes, Your Honor. Yes. Hindi naman pumunta lang, kaya kong gawin yan i-entertain nyo na yun. Pero kung makita natin na meron siyang kapasidad at 30 billion pesos, I suppose, i-entertain din natin yung ganun. Yes, Your Honor. Okay. I think... Kanina po, sinabi ko sa inyo yung ilang mga construction companies beyond the 15 lists of the President. Yes. Kasi po, kamukha nitong 11 to 16 construction at saka yung Third Star Builders. Saan sila nakakakuha ng project? Ito po, DPWH Bulacan 1st District Office, DPWH Bulacan 3rd District Office, DPWH Tarlac 1st District Office, DPWH Tarlac 2nd District, nakakakuha siya sa NIA. Northern Builders, DPWH Tarlac 1st District, DPWH Tarlac 2nd District, DPWH Region 4A, and Region 4A Regional Office, and other districts. AC Sullivan Construction, DPWH Tarlac 1st District, at saka 2nd District. Santo Cristo Builders, DPWH Pampanga 1st District, Tarlac 2nd District, Zambales 1st District. AL Salazar Construction, DPWH Bulacan 1st District, DPWH Region 4 District Office, DPWH NCR District Office, RA Pahati, DPWH NCR District Office, DPWH Region 4A, DPWH Nueva Ecija District Offices. So, paki-nota nyo lang. Yes, sir. At pagtutulong-tulungan po nating hukayin lahat ito, kahit multo sila, palagay ko may butong matitira para sa ganun sa susunod po nating pagdinig ay makita natin po talaga kung gaano ang nawawala sa ating gobyerno. Hindi lamang po yun. Kung gaano ang dapat pa nating gawin. Para sa ganun, ito pong pinaka-importanting usapin na ito ay maumpisan lang nating ayusin. Hindi po natin, we have no pretensions, Mr. Secretary, that this is very easy. Ngunit sa kagaya po ng sinabi namin kanina, kung lahat po makikipagtulungan, lalong-lalo na po, yung lahat ng gustong magsabi ng totoo, at sa tulong po ng lahat ng mga kawani ng DPWH na magsasabi rin ng totoo, maayos po natin ito. Minority Leader. Thank you, Mr. Chairman. Picking up from the issue that you brought out about equipment, paano po nagka-qualify itong mga construction company na to, Secretary Bonoan? Like, kung I'll just point a finger in one of the top 15, we found out from the SEC that the MG Samidan Construction, which is included in the top 15 ni Presidente, paid up capital is only 250,000. But they were able to bag 5.02 billion
flood control projects. Paano po nilang nagawa yon kung ganun lang ang paid up capital nila at ganun lang ang kapasidad nila? Paano pinapayagan ninyo? Paano nakaka-qualify sa inyo? Mr. Chairman, Your Honor, I think the paid-up capital is actually the paid-up capital for the company. The basis for us to evaluate whether he's qualified is actually on his net financial contracting capacity. And this is actually to be submitted by, audited and submitted by the Bureau of Financial Statement by the BIR. So dito po kayo nagbe-base po yung net financial contracting capacity po. Hindi po sa... Okay. As far as I mentioned, and well, I should mention so that is not the basis. No po. Basta kahit na mahinang paid-up capital, maliit na kumpanya to, pagka nakalusot sa BIR. BIR. PICAB. For one thing, he has to have a license, contracting license, Your Honor, issued by the Philippine Contractors Accreditation Board. Now, and then, if he wants to participate in a particular project, he has to show that he has the equipment and technical capability to do it. How do they do that? How do they show you? They have to present actually which equipment that they will assigned to the project, either owned or leased. They have to put it into their document. And you have a department or a bureau that looks into that? Before award of the contract, we have to see the equipment, Your Honor. Sinong we? When you say we? The implementing what is your office. implementing agency? It's What, either the bureau? district office, or the regional office, All or right. the central The district office or the regional office. Regional office. And big projects by the central office, Your Honor. All right. Now, when a company or a construction company like that is, let's say, blacklisted, once a company is blacklisted, what happens? Once a company is blacklisted, he cannot participate in any government infrastructure project for 1 year, Your Honor, from the time he is blacklisted. What about if they put up another company? Well, there's another process for that, Your Honor, actually. So it's the company. So pinapayagan nyo na? The company will evaluate it on the process, on the company itself, Your Honor. You see, Mr. Chairman, I'm particularly asking about St. Gerard Construction, owned by the Discayas. They were blacklisted. But they, again, afterwards, put up Alpha and Omega sa top 5 ninyo. Sa billion flood control. Then they put up St. Timothy. Sila rin may-ari. And all these three companies na may blacklisted kayo have all the same addresses and the same owners. Bakit pinapayagan yun? Ganun. Blacklisted na eh. Siguro yung blacklisting nila, Mr. Chair, is actually tapos na yung yung period of penalty. Because as I said, when you're blacklisted, you have only 1 year to be blacklisted. Then you can participate again. Parang agrabyadong Pilipino doon. Agrabyado nga, Senator Blacklisted Tito. na nga eh. Chairman, ganito ang gawin mo. Your lawyers can advise you. Meron kaming tawag dyan. You have to pierce the bill of corporate fiction. Kahit ano pang gawin niya, siya pa rin yun eh. Kaya tagpasin mo siya. Multo ka na eh, huwag ka nang mabubuhay. Pag multo, multo lang. Ganun lang yun. Sir Secretary, ladies and gentlemen, we promise... Mr. Chairman, sorry, just one point, and I would just like to add to what the minority leader is talking about. One, it's disappointing, and really, Secretary, it's unacceptable. It's the same address, it's the same company. Parang napakahirap, napakadali na mahuli. So
sasabihin siguro nanonood sa atin, kung gusto nyong hulihin yan, uhulihin nyo. Kung hindi, talagang hindi. Number two, Mr. Chairman, and last but not the least, Secretary, may I ask, of this top 15 contractors named by the President na may total 100 billion na projects sa gobyerno, would you know how many of these contractors were just used by the real contractors by using their licenses? Kasi ang dami ho sa aming nagsusumbong, pati ho dun sa website ng Pangulo, tinignan natin, yung mga license lang nila yung ginamit, Secretary, at hindi sila talaga yung gumawa. In fact, kanina, Mr. Chairman, when you were asking, I wanted to pound that question that you were raising kanina dun sa isang contractor, kung sila talaga yung gumagawa. That will be part of our next hearing, Mr. Majority Leader. Gusto ko lang maano kay Secretary kung meron po silang data or record, kahit submit na lang, kahit hindi sagutin. But if you have any information with regard to this matter, we would be gladly, we would want to hear it from you, Secretary. At this point in time, Your Honor, this is what we would like to look into actually. Kasi from the face value of the contracting process, it's the same company that would apply for in the bidding process. Ganito yun, Mr. Secretary, sa initial report nyo kasi, there are 9,698 projects. Pero sabi nyo rito, 179 projects were undertaken by the 15 identified contractors by the President. Para bang ibig sabihin, only 2% participated. Hindi po yun eh. Ang gusto nating sabihin, ilan dito sa mga 15 contractors na ito ang nagpahiram ng paulit-ulit ng kanilang lisensya. Kaya nga kumalat ang personalidad nila. Na-cover nila practically all regions of this country. That will be one of the subject matters of the next hearing. As we have committed, ladies and gentlemen, we'll be winding up because we have to prepare this room for the session that will be upcoming by 3 o'clock. I'd like to thank my colleagues, all the participants. I now suspend hearing of this committee hearing, and be assured that you will be notified of the next hearing date, and all participants will be invited again. Thank you very much.